Genesis 3, verses 1 up to 6, and verse 22. The serpent was the shrewdest of all wild animals the Lord God had made. One day he asked a woman, "Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?" 2, "Of course we may eat fruit from the trees in the garden." The woman replied. 3, "It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. You must not eat it or even touch it. If you do, you will die." "For you won't die," the serpent replied to the woman. 5, "God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil." 6, the woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband who was with her, and he ate it too. 7, at that moment their eyes were opened, and they suddenly felt shame at their nakedness. So they sewed fig leaves together to cover themselves. And kahuli-hulian, verse 22, "Then the Lord God said, 'Look, the human beings have become like us, knowing both good and evil. What if they reach out, take the fruit from the tree of life and eat it? Then they will live forever.'" Manalangin tayo, dakilang Diyos sa buhay. Ang pagsusumamo ko sa iyo ngayon na itong mensahe na ito ay mag-dwell deeply sa hearts and mind ng lahat ng makikinig, both dito sa physical and later on sa digital ministry ng TSSFI. Nalain ko, Lord God, na it will bring to us maraming mga alaala sa mga kamalian namin, sa mga failures namin, at mga epekto nito. At ma-forewarn din po kami about yung works ni Satan sa aming buhay. That is to destroy us, to separate us from you. Nawa maging warning na rin po itong message na to. And I pray ang maging response ng lahat ay humbleness, meekness, pagsisisi, at desire to honor you with their obedience. Dalayan ko rin, Lord, to comfort those who needs to be comforted, strengthen those who are weak in faith, rebuke also those nagmamalaki at nagmamataas, correct yung mga nagkakamali, Lord, and lead us back sa perfect plan mo. God, sa mga nagnais ng kagalingan, lalo, Lord God, kung gagamitin nila ang katawan nila sa pagsamba sa iyo, bilang
gratefulness na ikaw ay yung Diyos nagbibigay ng pabor, God, gumawa ka ng himala sa kanilang buhay upang maipagmalaki kanila sa mga kamag-anak nila, sa mga kaibigan. Upang, Lord, marami pong masagip sa walang hanggang kamatayan at kaparusahan. God, salamat. Itong aking samot dalangin. In Jesus' name, at magsabing amen. Pwede na kayo pong lahat umupo. Praise the Lord. So, binabati ko ang team ng Kids Ministry sa isang napakamatagumpay na gawain mula noong Wednesday hanggang kahapon. You did well. And we are so excited sa ano pang magagawa ninyo for next year. And also sa mga nag-sponsor, pag Lord knows how to bless you. Mga kapatid, gusto kong paalalahan ang lahat. Baka meron na akalimot. Nabubuhay tayo, kumakain tayo dahil sa biyaya ni Lord. And God wants to be Lord over our life. Gusto niya maging shepherd sa ating buhay. Kaya paalala, hindi tayo Diyos. Dinikha tayo ng Diyos. Lahat pwede ba magsabing amen? Magpa-control tayo, magpasupil tayo, magpa-led tayo sa Diyos. Otherwise, kung tayo maging hari ng ating buhay, mapapahamak tayo. Sa ating lahat, paalala rin, wala pong makakatakas dito. Alam nyo ba, sa dulo ng ating buhay, maraming mabibigla dahil hindi nila maasahan. Hindi nila, tama ba Tagalog ko? Hindi nila inaasahan kung ano ang magiging hatol ng ating Diyos. Basahin natin ang Matthew 7:21-23. Ang sabi diyan, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of the Father. Lahat nga magsabing actually do the will of the Father. Ulitin ko, maraming magugulat, maraming mabibigla kasi akala nila pasok na sila sa langit matapos ang kanilang kamatayan. Sa kadahilanan siguro naniniwala sila pagka may ministry, pagka nagbibigay ng matapat, pagka nagbabasa ng Bible. Marami naman talaga nagbabasa ng Bible, pero gaano kaya karaming sumusunod? Marami sila yung mga leaders, etc. Mabibigla sila. Sasabihin ng Diyos sa kanila. Kaya lang sasabihin ng Diyos sa kanila, hindi ko kayo kilala. Kaya parating pinapaalala ko rito sa TSSFI, habang may buhay, ayusin yung dapat ayusin. Kasi pagka namatay ka na at walang nakakaalam kung kailan yan, wala ka ng pag-asa. Period yan. Kahit ang buong mundo pang mananalangin para sa'yo, period na yon. Ang sabi sa verse 21, reading again, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of the Father. Kaya kanina, di ba, sabi ko sa inyo, pagka makakalimot, hindi ka Diyos. Ang mga tao na mahilig igit ang gusto, kalooban nilang nasusunod, nanganganib ka. Kahit araw-araw ka pa rito sa simbahan. Kahit araw-araw ka ba nananalangin at nagbabasa ng Bible. Dahil ang tatanggapin lang ng Diyos yung gumagawa lamang ng kanyang kalooban. Verse 22, on judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesy. So makita natin dito mga nagtuturo ito. Mga nagmiministro. In your name and cast out demons in your name. So nakikita yung kapangyarihan sa Allah, nakapagpapalayas ang demonyo. Minsan tayo ay nai-impress ng ganung mga tao. Wow, gumaling. Prayer lamang, lay hands lamang. Wow, tumalsik ang demonyo. Ito yon. Sila yon. In your name, perform many miracles in your name. Nai-impress tayo sa mga tao na gumagawa ng maraming himala. Sila yon, tinutukoy rito. Pero anong sabi ng Diyos sa kanila? But I will reply, I never knew you. Go away from me. You who break God's law.
So, ang titulo o ang title ng mensahe natin sa umagang ito ay Satan's Plan. At bahagi ng plano ni Satan is to tempt you o tuksoin ka ni i-break ang batas ng Diyos. Kasi alam ni Satan, once law breaker ka. Kaya dito sa church, for 2 weeks na, binalik namin ang pagbabasa ng Bible. At may pinopost ang mga leaders natin kung ano na dapat babasahin natin. Kasi God wants us to be reminded sa mga batas niya. Kasi ayaw niya matulad tayo sa mga taong binabanggit dito na mga powerful, mga gifted, paggawa ng mga himala, magagaling magsalita. Pero anong sabi ng Diyos sa kanila? Hindi ko kayo kilala. Yun ang paalala sa ating lahat. Maraming mabibigla. Kaya habang buhay tayo, may hininga tayo, may lakas tayo, maging masunurin tayo sa utos ng Diyos. Sabihan mo katabi mo, maging masunurin ka sa utos ng Diyos. Alam nyo, since last week, and tatagal pa tayo, siguro may ilan weeks, pag-uusapan natin ang lahat ng mga pangyayari sa Book of Genesis. Last Sunday, pinag-usapan natin yung nilikha ng Diyos. And very systematic, very intentional ang ating Panginoon Diyos. Great planner talaga siya. At tinuturoan tayo maging magaling sa pagpaplano. Magaling mag-budget ng time. Bawat araw, alam ni Lord kung anong gagawin niya. So napaganda ng kanyang creation. Actually nga, every day, pagka meron siyang create, sinasabi niya it's good. But at the end ng paglikha niya na lahat ng bagay, sabi niya, it is very good. So the beautiful God, the wonderful God, in-appreciate niya ang kanyang nilikha. So kung mismo ang Diyos na nag-appreciate, napakaganda ng kanyang nilikha. Tignan mo ang katabi mo, di ba napakaganda niya at napagwapo niya? Mukhang siya na lang hindi naniniwala siguro. Tiniyak ng Panginoon bago niya linikha ang unang tao si Adam and Eve, kompleto ang lahat ng pangangailangan ng tao. Ayaw niya mag-worry ka. Ayaw niya maging anxious ka. Ayaw niya magbalisa ka. Para makapag-focus ka sa ministry mo. At yun ang ginawa ng Diyos. Kinompleto niya ang lahat ng needs ng tao. Upang sa galon, faithfully maganpanan ni Adam, ang head of family, at ang kanyang asawa, yung tungkulin na dinisign ng Diyos para sa kanila. But so sad, paulit-ulit ang kamalian ng tao. And nais ko kayong palalahanan sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So ito ang naging issue na paulit-ulit bumabagsak ang tao. Nagpo-focus sila sa ginawa ng Diyos. Nagpo-focus sila sa binibigay ng Diyos at hindi mismo yung nag-create o ang giver. Even sa maraming churches kasamang TSFI, I see people bumabagsak sa ganitong problema na naging attached sila sa binibigay ng Diyos. Ang iba nagwo-worry sa binibigay ng Diyos and it seems parang kulang. But they fail to focus sa giver. They fail to focus sa nag-create, ating Creator. Minahal nila ang binibigay, pero mismo ang Diyos hindi nila minamahal. At sa chapter na aaralin natin ngayon, iminulat sa atin ang kapangyarihan ni Satan, ang kapangyarihan ng kasalanan, at ang pagbagsak ng tao.
Pinakilala sa atin ang chapter 3 na ito na pagka merong disobedience, merong kasalanan na mangyayari at punishment. At ito na naman ang naging problema ng mga tao. Conscious tayo na merong Satanas at meron siyang kapangyarihan. Conscious, alam natin pagka may kasalanan, may punishment. Pero bakit pa ulit-ulit bumabagsak ang tao sa kasalanan? Bagamat alam nila may parusa. Ba't pa ulit-ulit sila nagpapatukso kay Satan? Kahit alam nila pagka nagpatukso kay Satan, ang epekto niyan ay grabe, kasama ang pamilya ay madadamay. It is because they fail to focus sa suffering ng Diyos dahil sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. Gusto ko maintindihan nyo ito. Aware tayo na may Satanas. Aware tayo sa punishment pagka may kasalanan. Pero aware ka ba sa hirap na naranasan ng Diyos na nagsa'yo ng katamang tao dahil sa kasalanan ng tao? At alam nyo ba, every time na tayo ay may failures, every time tayo nagkakasala, para pag nabubuhay muli ang pain. Kay Lord, every time tayo nagkakasala, every time tumatalikod tayo, every time binibitawan natin ang ating ministry, nararamdaman ni Lord ang kanyang pain sa cross. In-expect niya dapat tayo magtitiwala sa Kanya dahil binigay niya na ang lahat. Bakit nagwo-worry tayo? Bakit may fear tayo? So ito nagiging problema. Kaya pala paulit-ulit ang failures ng tao. They fail to focus sa sufferings ni Lord. They fail to focus sa message ng cross. Nagpo-focus sila, uy, si Satanas. Ay, natukso ako ni Satanas. Ay, nagkasala kasi ako, kaya ako nakakaranas ito. Dapat nga hindi mo na ginagawa yan kung nagpo-focus ka doon sa pangyayari sa cross. Sana walang nawawasak na pamilya. Sana walang nagkakahiwalayan. Sana sabay-sabay pa rin nagsasamba ang bawat pamilya sa ating Diyos. They only focus the message ng cross. Same thing is true sa chapter 1. Nagpo-focus sila sa binigay ni Lord at hindi mismo sa nagbigay. At ito yung problema ng maraming tao. Na kung may pagsubok at dumadaan yung pagkukulang, ang dali ng bitawan ang connection nila kay Lord. Ang dali ng bitawan ang ministry. Ang dali nilang bitawan ang kanilang commitment. Why? Nag-focus sila sa binibigay at hindi yung nagbibigay. Yun ang problem sa chapter 3. Nag-focus sila sa power ni Satan, nag-focus sila sa punishment, nag-focus sila sa sin, at hindi doon sa Lord na nagkatawan tao at naghirap para sa iyo. Kasi kung nag-focus sila sa mensahe ng cross, ang dali natin bumangon pagka tayo nagkakamali. Madali tayo tumanggap ng correction. Madali tayo magpa-rebuke. Madali natin tanggapin yung mga crucible sa buhay natin at mga testing. Kung nagpo-focus lang tayo sa message ng cross, ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon Diyos? May binanggit po rito sa chapter 3 about serpent. At dinescribe ng Bible, dinescribe ng mga ng dictionary, ng meaning ng serpent, no, ay ang meaning ng crafty or wise ay tuso, magaling. So sa lahat ng linikha ng Diyos, yung serpent ang pinaka-wisest. Kaya nga, di ba sinabi sa Matthew 10:16,
be meek as a dove or a sheep, but be wise as a serpent. Kasi yun ang design ng Diyos sa serpent. Magaling, matalino, wise. Kaya, siya ang pinili ni Satanas na saniban. Kasi alam niya, pagka ang serpent ang sasaniban niya, madali niya masira ang unang creation. Amen? Naintindihan niyo ba, kapatid? So, ang serpent, gusto ko maintindihan lahat, identified siya kay Satan. Sa istorya na ating pinag-aaralan. At alam niyo ba, maraming mga Bible scholars na naniniwala, bakit ang babae ang tinukso? Hindi ang lalaki. Ang lalaki ang unang ginawa. Kapatid, gusto kong makinig kayo na mabuti. At baka sakaling maraming pamilya ang mabubuo. At baka sakaling ma-realize mga ama ng tahanan ang kalang role. At gandun din mga nanay. Very short tong message na to. Pero marami tayong tatalakayin. Kaya makinig kayo mabuti, handang notebook nyo, handa kayo mag-take note. So bakit ang babae ang tinukso ni Satan? Gamit ang wise na animal, ang serpent. It is because maraming mga scholars ay naniniwala, hindi binigay kay Eve ang utos. Na huwag niyong kakainin yung bunga sa gitna ng halamanan. So directly, hindi kinausap ng Diyos si Eve. Ang kinausap ng Diyos ay si Adam. So yun ang paniwala ng maraming Bible scholar. So since hindi masyado siguro naintindihan ni Eve yung utos, maring sinabi sa kanya ni Adam utos, kasi siguro there's something in Eve na parang, hindi naman akong kinausap ng Diyos, kaya bakit? Awa ko naman kinausap. Alam niyo, may mga ganyang mga tao eh. Hindi naman sa akin binigay yung utos, ang command, sa kanya siyang sumunod. Minsan may ganung mga ugali mga tao. Sinabi lang naman sa akin. Parang masyado tayong feeling privilege. Pagka hindi directly nagsasalita sa atin yung tao, para bagang hinamaliit natin. So maaring ganyan ang katotohanan dito. Parang feeling ni Eve, para bang inismol ako ng Diyos, hindi ako masyadong kinausap, asawa ko lang. So yun ang paniwala ng mga ibang mga Bible scholar. They believe na ang inatake ni Satanas ang babae dahil hindi directly binigay ng Diyos ang utos sa babae. And verse 2, kung ating titignan verse 2, balikan natin verse 2, mga kapatid. Sandali. Verse 6. The woman was convinced, she saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted wisdom it would give her. So he took some of the fruit, then she gave some to her husband. So yung matapos siyang matikman yung prutas, binigyan niya naman kanyang asawa. Kaninong binigay yung utos? Sa babae o sa lalaki? So bakit kinain ni Adan? Meron kayo nakakalam? O meron guest dito? Sa lalaki, sinong maglalakas loob? Anong guess nyo? O babae, kung sinong gustong umauna? Bakit kinain na Adan? Wala? Magbibigay ako ng premyo. Hindi, joke lang.
Again, sabi ng mga ibang Bible scholar, particularly isang rabbi, sabi niya, kinain ni Adan yan, banggamat aware siya sa utos ng Diyos, is because ayaw niyang pabayaan ang kanyang asawa. Na siya lamang ang mapahamak. Hello? So sweet, no? Alam nyo, lumabas din sa bibig ko yan eh. Galing ako Saudi, naubos ang pera, agi ng testing, nakakilala kay Lord, na-baptize na ako. Sakitira kami sa Bienan, bigat mga problema. Pero mo, press pa lang kay Lord, biglang yung expectation ay iba. Bagsak ang buhay. Naglalaba kami ng asawa ko, kung di ako nagkakamali noon, tabing kalsada. Sabi ko, hala na, parehas lang tayo pumunta ng impyerno. Lumabas sa bibig ko yun. Buti na lang, kapatid. Sinagip ako ni Lord kami, family ko. And I think, ito yung feeling si Adan. Ayaw niya mawalay sa kanyang asawa. Siguro totoo yung sinabi ng mga ibang rabbis sa scholar. They believe na ayaw ni Adam na mag-isa lamang ang kanyang asawa na magsasuffer. Sa verse 3 and verse 4, ay ilang beses inulit ito na pagkakinain yung bunga ng pinagbabawal ng Diyos na huwag kainin, you will die. Balikan natin yon. Brad, i-focus mo doon sa verse na yon. Verse 3, basahin natin. It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, you must not eat of it or even touch it. If you do, lahat magsabing, you will die. Now, merong tatlong bagay na gusto ko i-share sa inyo kasi hindi naman kaagad sila namatay. So, number 1, una, magkakaroon ng spiritual death. Pagka nagkasala ka, magkakaroon ng spiritual death. Ibig sabihin, mapuputol ang relasyon mo kay Lord. Ibig sabihin, lalayo siya sa'yo. Kahit nagsisimba ka pa, kahit nagbabasa ka ng Bible, basta nagkasala ka, bighati ang Diyos niyan. Ang sabi sa Isaiah 59:2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. So anong epekto ng kasalanan? Pagka ikaw ay nagkasala, ang sabi ng propeta Isaiah, mahihiwalay ka na kay Diyos, kay Lord. Putol na relasyon. Next, ano mangyayari? Pag naputol ang relasyon, kukublinin na yung mukha niya sa'yo. Ibig sabihin, kahit umiyak ka palang umiyak, kahit dumanas ka pa maraming kahirapan, kahit magkawasak-wasak ng pamilya mo, wala siyang pakialam. And third, ang sabi rito, ay, anong pagsigaw mo sa kanya, Lord, tulong. Sabi rito, He will not hear. But then going back sa sinabi ko sa inyo kanina, bagamat alam ng tao ito, bakit paulit-ulit pa rin? Kasi nga, hindi sila nag-focus sa hirap na naranasan ng Diyos para lamang amuin ulit tayo. Alam niyo, kung magpo-focus lang tayo dyan, na merong Lord na nagkatawang tao at naghirap, I don't think paulit-ulit natin gagawin ang same sin maya't maya. Gets ninyo? Gets ninyo? Sabi mo katabi mo, focus ka na kasi sa cross. Para hindi na paulit-ulit.
Kasi ang kulit-kulit mo eh. Paulit-ulit. Palakpak sa ating Panginoon Diyos. Number 2, resulta ng kasalanan ay magkakaroon ng physical death. Kasi ang unang design ng Diyos sa tao, hindi makakaranas ng kamatayan. But in verse 5, nung nagkasala na ang tao, doon, nagpasimula, nagkaroon ng limit ang buhay ng Diyos, ng tao. And lastly, number 3, magkakaroon tayo ng tawag na eternal death. Ito yung consequences ng pagiging matigas sa ulo ng tao at ang pagiging rebelde. Sa Revelation 20:12-15, I saw the dead, both great and small, standing before God's throne, and the books were open, including the book of life. And the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up its dead, and the death and the grave gave up their dead, and all were judged according to their deeds. Then death and the grave were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death, and anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. So ano-anong epekto ng kasalanan? Anong una? Sa spiritual death. Manlalamig ka na kay Lord, ang worship, wala ka ng gana, tatamarin ka na magbasa ng Bible. Sana. Pangalawa, ay makakaranas talaga tayo ng kamatayan. Simulan pumasok ng sin. Lahat tayo makakaranas ng kamatayan. And pangatlo, ito'y mabigat. Alam niyo, narinig ko yung preaching ni Pastor Impad, yung buhay pa siya. Dahil sa kasalanan, itatapon ka ng Diyos sa impyerno. At ang sabi ng Bible, mga uod na hindi na mamatay, labas-pasok sa katawan mo. Gabi't umaga, mananangis ka at mangangalit yung ngipin mo dahil sa hirap. At ang mabigat doon, kasama sa punishment na yon, kapag ang tao dahil sa kasama pumunta sa impyerno, consciousness mo buo. Maaalala mo lahat ng tao na maril nagpaalala sa'yo, nag-share ng Word of God sa'yo, pero pinagtaguan mo, inirapan mo, tinabugan mo. Lahat yung maalala mo. While sa heaven, walang alaala. Yun ang pagkakaiba. Sa hell, may alaala. Sa heaven, walang alaala sa past mo. At ang sabi ni Pastor Umpa nung buhay pa siya, 1,000,000 years ka na sa impyerno, parang nag-uumpisa ka pa lang. Bigat nung kapatid kasi walang katapusan yan eh. Sabi niya, 2,000,000 years ka sa impyerno, parang day 1 ka pa rin. Kaya as your pastor, gising-gising tayo kapatid. Paring ngayon, wala kang nararamdaman ng epekto ng kasalanan mo. Katandaan mo, maraming mabibigla pagdating araw ng judgment. Dahil sasabihin ng Diyos sa'yo, hindi kita kilala. Sa atin lahat, huwag natin sayangin ang ating patoto. Huwag natin sayangin ang kapangyarihan ng cross sa buhay natin. At magsabing amen. So sa pamamagitan ng serpente na sinaniban ng demonyo, number 1, the serpent tries to convince a man and woman to distrust the goodness of God's word. So ito yung plano ni Lord eh. Natuturuan ka ni Satanas, ito yung plano ni Satan. Tuturuan ka niya kapatid na i-question ang salita ng Diyos. To distrust the goodness of God. Number 2, kukumbinsin ka ni Satanas to distrust yung pagiging totoo ng Diyos, yung truthfulness ng salita ng Diyos. And pangatlo, pipilitin ka i-convince ni Satanas to distrust yung relevance ng salita ng Pangdiyos.
So ano yung tatlo na gagawin ni Satanas sa buhay mo? To distrust the goodness of God's Word. To distrust the truthfulness of God's Word. And to distrust the relevance of God's Word. Ang desire ni Satan, kapatid, ay maging katulad ng Diyos ang tao. So itong naging problema ni Eve at ni Adam. Gusto nila i-level ang kanilang sarili sa level ng Diyos. Kaya pagka ang tao ay magpasaway, pagka ang tao ay hari ng buhay nila, nagiging ungrateful sila sa ating Panginoon. Kaya ito yung iingatan mo sa iyong sarili. Ito yung babantayan mo. Pagka nag-start mag-alab ang puso mo dahil kinokorek ka, binirebuke ka, o hindi pinagbigyan ang kagustuhan mo, maging maingat ka dyan. Dahil tinataas mo ng sarili mo. At yung sin o yung thoughts na pinasok ni Satan kay Adam and Eve, tandaan nyo, galing tayo kay Adam and Eve, nandyan lang sa loob natin. Anytime pwede ma-activate yan. Para ikaw ay yung magmalaki. Kaya di ba mga young people, ito yung mga problema sa mga kabataan ngayon. Ayaw magpa-control sa magulang. Ayaw magpasupil. At hindi lang mga young people, even mga adult, ayaw magpa-control sa leaders nila, ayaw magpa-control sa pastor nila. Kasi nga, yung bini na sa'yo na. And anytime, pwede ma-activate yan pagka na-touch yung ego mo, na-touch yung pride mo. So gusto ni Satan maging independent tayo. Ayaw natin na pinakikialaman tayo. Ayaw natin na kinokontrol tayo. This was never God's will, for He intended us to know what is good in dependence in Him. Dependence on Him and His Word. Ang nagiging problema ng tao, sila nagpapasya kung anong masama, anong mabuti, depende sa kung anong inisip nila. At hindi nakadepende sa kung anong nakasulat sa Biblia. Dapat any standard. Kung gusto mo, kapatid, itataas ka nito, palapit kay Lord, dapat biblical standard tayo. Ang main authority, ang Bible. Sa pagpasya kung anong mali, anong tama, hindi nakabasa sa feelings mo lang, kundi kung anong sinasaan ng salita ng Diyos. Otherwise, magpe-fail ka, magiging hari ka ng sarili mo. Kaya meron pong binanggit sa Jeremiah chapter 10, verse 10 and verse 11, sa mga tao na ginigit nila ang gusto nila at hari ng kanilang sarili. Ang sabi din Jeremiah 10, verse 10, "But the Lord is the only true God. He is the living God and the everlasting God. The whole earth trembles at His anger. The nation cannot stand up to His wrath." Verse 11, "So say this to those who worship other gods. Your so-called gods." Ang sabi diyan, ano yun? Your so-called gods. Ibig sabihin, gusto mo maging Diyos ka, hari ka. Ayaw mo magpa-control. Ang sabi diyan, "Who did not make the heavens earth will vanish." Mawawala sila, masisira sila from the earth and from under the heavens. Discerning and judging what is good or evil should only be fully dependent. At ito yung plano ng Diyos. Ni Satan, ayaw niya maging dependent ka kay Lord. On God and His words and not based on any culture, custom, tradition, or even laws and the voice of any group. Our plans, decision, and accepting what is truth or what is not truth should depend on God's words and His plans for us. All those who confess that Jesus Christ is God and manifested in the flesh, who suffered and died for our salvation and must return to God's original purpose for them. Going back, kapatid, sa mag-asawa. Kasi ito yung nagiging problema ng maraming pamilya. Even sa mga churches ngayon. Hindi iniisip ng mag-asawa kung ano maging resulta
sa mga sala nila, mga failures nila. Nung dumating si Satan in the form of serpent, o sinanim niyang serpent, wala pa silang anak. Tama po ba? So itong naging problema, at gusto ko i-expound ito. Di ba sabi ko sa inyo kanina, ito ang problema ng tao. Nag-focus sila sa binibigay ng Diyos at hindi yun sa nagbibigay. Amen? Nag-focus sila sa create. Wow, ang ganda. At hindi yung creator ang ating Diyos. Maraming mga magulang. Yes, naging responsible sila sa pag-provide. Pero hindi lang po yan ang role ng isang ama ng tahanan. Going back kay Adam, nag-focus siya sa ministry na binigay ng Diyos sa kanya sa pag-aalaga ng hardin. Pero kinalimutan niyang may asawa siya. Kasi kung conscious siya, may asawa pala ako, alika, kasama tayo parate. Sana nabantayan niya si Adan at hindi nagkasala. Gets ninyo? Come on, mga heads of the family. Baka ikaw focus ka lang sa pag-provide ng needs. Nakalimutan mo, may emotional needs ang asawa mo. May physical needs ang asawa mo. Hindi puros pera-pera lamang. Tama po ba? Otherwise, baka dumating ang araw, ang asawa mo lang gagawa ng paraan. So siguro na-feel ni Eve, mukhang hindi ako pinapansin ni Adan. Puros trabaho na lamang. Nakalimutan niya emotional needs ko. Nakalimutan niya ang physical needs ko. Kaya nagliwaliw si Eva. At ang problema naman ni Adam, focus sa trabaho. Kaya napabayaan niya ang kanyang asawa. Ano naging resulta? Always, kapatid, pagka may problema mag-asawa, ang anak. Hello? Alam niyo ang term na ginagamit diyan? Collateral damage. Come on, gising mga heads of the family rito. Anak ang nagiging collateral damage. Kaya nung pinalayas na sila sa Eden at nagkaroon sila ng anak, ano naging resulta? Pero mo, unang anak nila, Esau at si Cain. Pinatay kaagad ni Cain si Esau. Away, pamilya kaagad. Away, magkakapatid. Bakit? Merong ama ng tahanan. Hindi naging role model. Hello? Kado kayo tahimik? Hindi naman ako galit. Lahat ng nakakaramdam na ng pangusap ni Lord, pwede ba natin palakpakan ng malakas ang ating Pangdiyos? Alam mo, pagka ikaw ay mag-start mag-worry, maging anxious, maging disobedient sa ating Pangdiyos, tanda mo, hulog ka sa plano ni Lord. Plano ni Satan. Sorry. So ano naging resulta? Nung nahulog si Adam and Eve sa plano ni Satan. May tinatawag dito na gusto kong sabihin sa inyo, they lost the paradise. But then again, gusto ko lang sabihin sa inyo, it was the least of their problem. Na naalis sila sa paraiso. Ang center ng Bible ay walang iba kundi ang ating Pangdiyos. Siya ang authority. Siya ang may prerogative. Siya ang may say sa anumang plano, anumang kagustuhan niya. At
Create ang lahat ng bagay para lamang mapakita ang kanyang love sa tao, ang kanyang goodness, ang kanyang power, ang kanyang greatness. At tiniyak ng ating Pangdiyos yung linikyaan niya lahat ng bagay, hindi magkakaroon ng pagkukulang ang tao. God created everything in such a way, man will be provided. At hindi intensyon ng Diyos na magkakaroon ng anxiety o worry ang tao. God's greatest provision for men was the provision of Himself. Hello? Ulitin ko. God's greatest provision for men was the provision of Himself. Anong ibig sabihin nito, kapatid? Nasa iyo na lahat. Pero kung wala ang Lord sa buhay mo, wala kang kwenta. Because the greatest gift na binigay ni Lord sa atin ay siya mismo. Tapos sinabi ko sa mga bata, alisin mo halaman sa lupa, mamamatay yan. Ganon din ang tao, pag nawalay ka sa Diyos, walang kwenta buhay mo. Tama po ba? Pwede ba natin palakpakan ng ating Pangdiyos? God is what men needed most as man's ultimate source of life and fulfillment. Kaya kapatid, nung nagkasala si Adan and Eve, although they were dismissed from the Garden of Eden o pinalaya sila, that was the least of their problem. Dahil ang greatest thing na nawala sa kanila, they lost the fellowship with God who had made it and them. Hello? For what profit a man if he gain the whole world but forfeits his own soul? Ang sarap, kapatid, blessed ka, pero damang-damang mo ba ng presence ni Lord? Nakatira ka sa magandang bahay, pero ang ganda ng presence ni Lord. Masarap ang pagkain mo, ganda ng suot mo, ganda ng bahay na tinitirahan mo, pero hindi mo feel si Lord. Anong klaseng buhay yan? Amen? Pwede ba natin basahin ulit? But the provision of Himself, God is what men needed most as man's ultimate source of life and fulfillment. Yung sumunod, kapatid, they lost the fellowship. Ito yung nawala. With God who had made it and them. Bakit tayo nakita, kapatid, mga pamilya, kahit hindi masarap ang pagkain, hindi maganda ang bahay, pero masaya sila? It is because tuloy-tuloy ang fellowship nila sa ating Panginoon. So ano nangyari? Nung nahulog si Adam and Eve, at patapos ako, 3 punto lang bibigay ko sa inyo. What happened? Nung disobey nila ang utos ng Panginoon. Why did it happen? Number 1, bakit sila nahulog sa tuklo Satan? It is because they doubted God. Alam nyo, ganito ang nangyari. Ang original na utos ng Diyos ay ganito. Sa Genesis 2:16 hanggang 17, ito yung original na utos. Ha? Kasi i-compare ko ito doon sa lumabas sa bibig ni Eva. Ang sabi ng Diyos kay Adam, and the Lord God commanded the men. Okay, binigay yung utos kanino? Sa babae, sa lalaki. Lalaki, come on, mga head of the family, mabigat ang pananagutan mo. Maging role model ka always, kahit anong pinagdadaanan nyo. Ang sabi sa verse 16, and the Lord God commanded the men, saying, you may freely or unconditionally eat the fruit from every tree of the garden, but only from the tree of the knowledge, recognition of good and evil, good and evil, you shall not eat. Otherwise, on the day that you eat from it, you shall most certainly die. Anong sabi ng utos ng Diyos? Pag sila'y kumain, certain ang iyong kamatayan. Hindi baka, hindi siguro, certain, surely you die. So gusto ko mag-backtrack muna tayo.
Kasi nagtanong si Satan eh. Nag-uumpisa maglagay ng doubt kay Eve. Balikan natin to. Verse 2, Brad, i-post mo yan. Verse 2 ng chapter 3. Kasi ito yung, be aware of this, no? Isisiksik ni Satan sa utak mo yung mga bagay na wala. Gusto ni Satan focus ka sa makakulangan mo. At hindi doon sa meron. At ito yung mga problema ng tao. Pagka nag-focus tayo sa mga wala, nagkakaroon tayong jealousy, hopelessness, inggit. Tama po ba? Tama po ba? Kayo na babantayan nyo. Maging masaya ka kung may bahay ka kahit hindi maganda. Dahil maraming mga tao natutulog sa kalsada. Maging masaya ka kapatid kung sakaling nagbabago na yung muka ng asawa mo o katawan ng asawa mo. Dahil pagka umiidad na. Dahil marami kapatid, mga anak, lumabas, hindi kilala yung nanay at hindi kilala ang tatay. Gets ninyo? Hello? Hello? At yun ang gusto ni Satan. Mag-focus ka sa mga bagay na wala sa'yo. Anong sabi ng verse 2? Basahin natin. Of course, we may eat from the tree in the garden, the woman replied. So biglang sinabi ni Satan, bakit pinagkait pa sa inyo yung 2 puno? Dalawa na lang yun, pag-iinteresan mo pa. Yun lang naman, binigay na lahat ng Diyos. Sa inyo na lahat, wag lang itong 2 puno. Yung tree of life and the tree of knowledge of good and bad. Meron ako nabasa, sabi ng scholar, kung naging masunurin lang si Eve at si Adam, may season si Lord na darating ang time, pwede na rin kainin ng tao yon. But yung time na yon, hindi pa ready. At minsan tayo, yung hindi pa panahon, pinipilit natin makuha. Nakita nyo, ang dami yung kabataan. Dapat nag-aaral pa lamang, dapat nagpapatintero pa lamang, dapat nagtataguan pa lamang. Ano na? May anak na. Nagmadali eh. Pinilit kunin, hindi pa panahon. Sabi mo katabi mo, hindi pa panahon, nagka magmadali. Yes, nabasa ko yun. Ang sabi ng Bible scholar, eventually, may time si Lord, makakain din ng tao yon, yung bunga ng 2. But then, kapatid, ang galing sa talas nga eh, wise nga eh. At sinaliman niya ang wise sa animal. Ganyan ba magmalang Lord mo? Bakit pinagbabawal pa yung 2? Hello? Gets ninyo? Ito naman si Eva. O nga no. Hindi pala mabait ang Diyos namin. Di ba, minsan nagkakaisip tayo, bakit si Lord, God of Love, bakit nangyayari itong problemang ito sa buhay namin? Di ba? Kaya ngayon, naglalamig ka na, tinatamad ka na, ayaw mo magsimba, iniirapan mo na si pastor, sa leader, lumalayo ka na. Alam nyo, lahat ng tao dadanas ng problema. Lahat ng tao dadanas ng financial problem. Wala yung unique. Ako lang nakakaranas ito. Lahat tayo makakaranas yan. Amen? Alam nyo, ang dami sa ating mga inspirasyon dito eh. Kapebe nung mga paghugutan ng glass. For example, sila Claire, walang tatay, walang nanay, may problema pa sa 2 kapatid. Bakit faithful pa rin sila rito sa ministry? Hello? Samantala, iba kompleto nandiyan, tatay, nanay. Ba't bumibigay? Para bang ang feeling privilege tayo, hindi dapat kami makakaranas ng problema. Lahat tayo makakaranas. Dahil pagka mananampalataya at leader ka, patindi ang testing. Dinaanan namin ang anak namin yan, pamilya namin. Bago sila dumating sa ganyang mga level, mga blessed. Kung alam nyo lang yung pinagdaanan namin. Marami sa inyo nakasaksi niyan. Many times, kapatid, ilang buwan, kapatid, kumakain na kami 1 beses ang araw.
God is faithful pagka sinabi niya. Tama sinabi ni Hosea, pagka pinangako ng Lord yan, mangyayari yan. Tinitignan lang yung ugali mo sa panahon na ikaw ay may mararanasan na pagsubok. Dahil nga magsabing, I love you, Jesus. So ito yung trabaho ni Satan, ang papakita sa'yo yung kakulangan mo. At hindi yung meron. Hello? Tinuturuan tayo ni Lord maging contented. Tinuturuan tayo maging grateful. At pagka makita ni Lord na grateful ka, kahit medyo kumakalamtyan mo, dating ang time, ibubuhos ni Lord ang pagpapala mo. Meron din akong nabasa, sabi ng isang great preacher na to, ang blessing na hindi ka pa ready ay hindi magiging blessing. Hello? Ang bata, bigyan mo ng 1,000 yan, anong mangyayari? Mamamanage siya na mabuti. Baka pag uwi niyan, anak, ba't puros candy yan? Ganyan din sa atin. May timing, may right timing. Pagka ready ka, darating ang blessing. Can we say amen? Baka meron pa nakita si Lord sa iyo na hindi pa kaayos, may inaayos pa. Pero surely, darating yan. Naniniwala ba kayo dyan? Darating yan. Sabihin mo sa iyong sarili, Lord, sa sarili mo, darating yan. Magpapaayos ako ng ugali lamang. Dali, sabihin mo ka biglang humina, magpapakaayos ako ng ugali. Palakpakan natin ating Panginoon Diyos. So, anong original command? Huwag niyong kakainin dahil tiyak, hindi baka ha, hindi siguro, tiyak na mamatay ka. So, balit nung tinuksulan ni Satan, si Eve, medyo nagbago na. Gumanan na ang babae. Kaya nga importante mga asawang lalaki, be sure na bibigay mo ang needs ng babae. Emotional, physical, spiritual. Wag mo bibitaw ang manibela, lalo sa mga maraming panganib sa kalsada ng buhay. Amen? Take control. Come on, mga head of the family. Wag mo bibitaw ang manibela. Kasi maraming napapansin na bibitaw yung manibela. Pagka dumarating na yung mga mabibigat na problema. So ito nangyari kay Eve. Nung sinabi ni Satan, ba't ganon? Ba't ganon Diyos nyo? Pinagbabawal pa yung dalawa. Dalawa na lang ngayon, hindi pa binigay lahat. Kaya ano nangyari? Ito na ngayon, lumabas sa bibig. Binago ni Eve. Display mo ulit yung original command, Brad. Maging mabilis ka, Brad. Anong original command? Yung original command, yung nauna, sa chapter 2. Bilisan mo, Brad. Genesis 2. Hindi mo na alam kung saan. 16 and 17. Naligaw na siya. Ang sabi diyan, and the Lord God commanded the man saying, you may freely, unconditionally eat the fruit from every tree of the garden. Verse 17. But only from the tree of knowledge. Ayan, salamat din naman. Otherwise, that you eat of it, you shall most certainly die. Yan natin yung binago na ni Eve. Dali po, sister. Chapter 3 na tayo. Yung binago ni Eve. Verse 3. Verse 3. Verse 3. Ayan. Ito na yung mula sa bibig ni Eve. Ang sabi ni Eve, except the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God said, you shall not eat nor touch it. Ayon. Meron bang touch it doon sa original command? Wala naman eh. Kaya kita nyo, pagka natutukso sa Satan, marami na tayo naiisip. Marami na tayo kine-question, marami na tayo binabago. At hindi lamang yan. You shall not eat from it nor touch it otherwise. Otherwise, you will die. Nawala yung certainly. Nawala yung surely. Ginawa niyang malabnaw ang utos ni Lord. Ang liwanag ng utos ni Lord, certain yan. Surely yan.
Sa ating lahat, sa gitna ng problema pagsubok, stand firm pa rin ba ikaw sa truth? Kasi pagka hindi ka mag-stand firm sa truth at binabalingwala mo lang salita ng Diyos, nagdadagdag, nagbabawas ka na, nilalagay mo sarili mo sa panganib. Number 2, they doubted God's goodness. Alam nyo, whenever we allow ourselves to question the goodness or sufficiency of God as a Creator, it is a small step to pursuing self-fulfillment through the creation self. Hahanapin mo na yung kasiyahan mo sa creation. Nakita nyo, maraming tao, sumasaya sa worship. Sumasaya sila pagka bago damit, bago cellphone, maraming pera. Pero pagka absent yung kapatid, wala na. Hindi na sila masaya kay Lord. Dapat tayo, ang fulfillment natin ay sa presence ni Lord. Can we say amen? Ang sabi sa 2 Peter 1:3, by this divine power, God has given us everything, not magsabing everything, we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory, excellence. And lastly, they disobey God's command. Maging maingat po tayong lahat na magpatukso. Kasi ang plano ng ating Pang-Diyos, ang plano ni Satan, sa'yo, ay mag-doubt ka sa salita ng Diyos. Tignan yung mga bagay na wala at hindi yung meron. Kapatid, maging matalino tayo. Nang wawasak ng buhay si Satan. Nang wawasak ng relasyon niya ng mag-asawa, ng magkakapatid, ng magulang. At higit sa lahat, nang wawasak yan ang relasyon mo sa Diyos. I hope ang message na to ay Maria, put us into realization. It's about time mag-focus tayo sa nagbibigay. At hindi yon sa binibigay. Yes, totoo may sin. Yes, totoo may Satan. Kaya gusto ko kapatid sabihin sa inyo, mas mag-focus ka sa suffering ni Jesus Christ sa cross. Kasi, alam nyo, isang bagay na kahinaan natin, di ba, mas kumakampi tayo sa kawawa. Di ba, ugali natin yan? Tingnan nyo mga panonood natin. Mas kumakampi tayo sa nabubugbog, sa mga iniiwan. Tama ba? Dapat ganun tayo eh. Pagdating kay Lord, dapat doon tayo. Kawawa si Lord kung magkakasala na naman ako. Mananariwa na naman ang kanyang pain. Ayoko na magkasala. Ayoko na magmalaki. Ayoko na makadagdag pa sa pag-iisip ng Lord. Ayoko maging pabigat. Ayoko maging worry ako. Nag-suffer na siya so much para sa akin. Church, habang buhay ka, may lakas ka. Gamitin mo yung lakas na yan para ayusin yung dapat ayusin. Buuin yung dapat buuin. Na even sa gitna ng problema, pagsubok, correction, rebuke, still, di ba naalala nyo yung preaching na Sunday? Pagka-representative ka kay Lord, sa bawat lugar na tinatayuan mo, binibless yan. Sa bawat bahay na pinupuntahan mo, binubuo ni Lord yan. Hindi yun nakakawasak ka. Dahil sa'yo, biglang merong hindi nagsisimba. Dahil sa'yo, biglang merong lumalayo. Dahil sa'yo, kapatid, tinatabangan na anak mo o asawa mo. Tandaan mo, kapatid, pagka-representative, si Lord, dahil siyang Diyos, nagbuo siya. Wala siyang winasak, tama po ba? Nagbuo siya. So kung ikaw talagang representative ni Lord, nagbubuo ka. So I hope, kapatid, itong message na to ay it draw us closer more to God. Start focusing sa Creator. Start focusing sa meron at hindi doon sa wala. Start focusing, kapatid, sa paging role model mo as a nanay, as a tatay. Kung ikaw palang kapatid sa pamilya mo ang nakakilala ka, Lord, then be a role model.
start focusing sa pain na naranasan ni Jesus Christ dahil sa atin. Pwede ba tayo tumayo? Pwede ba natin pikit ang ating mga mata? Pwede ba tayo maging humble? Pwede ba magkaroon tayong realization how much we hurt God so much? How much we have caused pain sa buhay ng mga tao and to God Himself? How much we have caused distraction, division? Then nag-worry tayo, nag-fear tayo, na-offend tayo. Let God speak to you right now. Close your eyes. Tanda mo, anak ka ni Lord. Always. Ano ang mararanasan mo? Troubles, pain. Basta may humbleness ka, maging victorious ka. Basta marunong ka tumanggap ng correction. Kaganda ugali mo, kaganda character mo. Maging fruitful ka, maging productive ka. Binigay ni Lord lahat, even victory. Come on, church. Connect with God.